Alam mo bang may mga bagay na hindi dapat ginagawa sa mga pusa dahil maaari itong mag-cause ng kamalasan lalo na ngayong taong 2025. Isa-isay natin ang mga bagay na hindi mo dapat ginagawa para hindi ka malasin sa 2025. Isa sa bagay na hindi mo dapat pinagawa sa 2025 ay ang hayaan na lumalarga o umaalis ng bahay ang iyong pusa. Ang pag-alis ng pusa sa iyong tahanan ay maaaring magdulot ng kawalan o pagkaubos ng pinansyal na aspeto dahil ang mga pusa ay swerte sa ating mga tahanan. Kaya naman kapag napili ng pusa na yan na umalis sa iyong bahay o mas pinili nilang humala o hindi na bumalik, ang kaswertihan ay para mo na ring itinaboy palayo sa iyong tahanan. Kaya huwag mong hahayaan na pagsalubong ng bagong taon 2025 ay umalis ang pusa mo sa iyong tahanan para ang kaswertihan ay manatili sa iyong bahay. Pangalawang bagay na huwag mong gagawin sa iyong alagang pusa ay ang pakawalan siya sa pagsalubong ng bagong taon at hayaan siya nandoon sa mga nagpuputukan o kaya naman sa mga maiingay na lugar. Ang mga pusa natin ay ayaw na ayaw nila ng maiingay. Ayaw nila ng malalakas na tunog. Kapag naririnig nila ang mga tunog na to, ay maaari itong maging sanhi ng kanilang pagkakasakit at magresulta upang sila ay mawala sa iyong buhay. At ang pagkawala ng mga pusa na yan sa iyong buhay ay maaaring magdulot ng kamalasan. Kaya huwag mong hahayaan na kung saan may malakas na tunog ay nandoon ang iyong mga pusa, lalo na kung merong mga paputok na naglalakasan kasi sila ay manghihina hanggang sila ay magkasakit. At ayaw naman natin na mawala sa atin ang mga alaga nating pusa. Ayaw natin na sila ay magkasakit, kaya mas mabuting iiwas mo sila sa mga lugar na may ingay, lalo na sa pagsalubong ng bagong taon dahil malalakas na paputok ang maririnig natin sa ating mga kapaligiran na magdudulot sa kanila ng kamalasan at maaari ding magbigay sa iyo ng kamalasan. Pangatlong bagay na huwag mong gagawin sa iyong alagang pusa ay ang pagtatali sa kanila sa pagsalubong ng bagong taon. Ang pagtatali sa mga alagang pusa natin ay pangontra sa pagtanggal ng negatibong enerhiya. Ang mga pusa kasi natin ay tinatawag natin na buhay na elemento at sila ang nagtatanggal ng mga negatibong enerhiya sa loob ng ating mga tahanan. Kapag sila ay nakatali, hindi nila kayang tanggalin ang mga negatibong enerhiya na yan sa loob ng ating mga bahay. At kapag hindi nila ito natanggal, ang mga negatibong enerhiya na yan ay maiipon sa loob ng tahanan at maaaring magdulot ng samot-saring kamalasan. Ang mga stagnant na negative energy ay hindi dapat nananatili sa loob ng ating mga bahay o sa loob ng ating tahanan. Kaya huwag mong hahayaan na ang pusa natin ay nakatali, lalo na sa pagsalubong ng bagong taon. Hayaan mo lamang siyang lumilisaw o nagpapaikot-ikot sa iyong bahay para matanggal niya ang lahat ng negatibong enerhiyang namamayani sa loob ng tahanan. At nang sa ganon ay makapagbigay ito ng walang hanggang kaswertihan sa kanilang mga master. Kaya kapag hinayaan mo silang malaya sa loob ng bahay at hindi mo tinali sa pagsalubong ng bagong taon, ang lahat ng negatibong enerhiya ay kanilang tatanggalin upang ang pumasok sa iyong tahanan ay walang iba kundi kaswertihan, siksik, liglig at nag-uumapaw. At syempre isa pang bagay na hindi mo dapat gagawin sa iyong pusa sa pagsalubong ng bagong taon ay ang pagugupit ng kanilang mga bigote. Alam mo ba ang bigote nila ang kanilang buhay? Kapag ito ay ginupit mo, isang bigote ay katumbas ng isang taon na kamalasan. Kaya huwag na huwag mong hahayaan na ang mga bigote nila ay hugupitin kasi naman ikaw ay mamalasin.
Kung ayaw mong malasin at manghina ang iyong mga alagang pusa, hayaan mo lamang na naghahabaan na ang kanilang bigote. Dahil kapag ginupit mo yan, sila ay manghihina, mararamdaman mo tulog na lamang sila ng tulog hanggang sa sila ay mawala sa iyo. Kung ayaw mong mawala sa iyo ang iyong alagang pusa, huwag na huwag mong gugupitin ang kanilang mga bigote. Ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas at maaari mo ring ikamalas kapag ginupit mo ang bigote ng mga pusa na yan. Isa pang bagay na nagdudulot sa kanila ito ng lakas, kaya huwag mong alisin sa kanilang katawan ang kanilang mga bigote. Nagsisilbi nila itong lakas. Kapag ito'y naubos o nawala, maaari itong mag-cause ng kamalasan sa iyong buhay at maaari ring mag-cause ng kamatayan sa iyong alagang pusa. Kung mahal mo ang alaga mong pusa, ay huwag na huwag mong gugupitin ang kanilang bigote para sa ganun hindi sila mawala sa iyong buhay. Dahil lagi silang masigla at malakas kapag mahaba ang kanilang mga bigote. Kaya hayaan mo lamang ang mga bigote nila dahil wala naman itong ginagawang masama sa iyo. Hayaan mo lamang na mahaba at kusa rin naman itong malulugas o mawawala kapag hindi na kailangan. Siyempre, tandaan mo rin ang ating mga pusa ay ating minamahal. Alam mo bang sa pagsalubong ng bagong taon, kapag merong mga pusang dumating sa iyong tahanan, ay huwag na huwag mo silang itataboy. Kapag sa pagsalubong ng bagong taon o pagpasok ng taong 2025, may kumatok sa iyong tahanan ng mga pusa, agad mo itong papasukin at pakainin, alagaan at mahalin. Sapagkat sa pagsalubong ng bagong taon, kapag itinaboy mo ang mga pusa na pumatok sa iyong tahanan, para mo na rin itinaboy ang blessing na maaaring pumasok sa iyong buhay. Pero kapag tinanggap mo naman ang mga pusa na yan na nasa pintuan mo at gustong magpaampon, buong taon ka namang siswertihin dahil ang pag-aalaga ng pusa ay nagbibigay ng walang hanggang kaswertihan sa kanilang mga master. Meron silang mga karismang ibinibigay upang mag-attract ng maraming pera at nagtatanggal din sila ng maraming negatibong enerhiya. Kaya naman habang nasa tahanan mo ang mga pusang alaga, ang lahat ng negatibong enerhiya ay kaya nilang tanggalin at kaya nilang papasukin sa loob ng tahanan ay mga kaswertihan lamang. Buong taon kang siswertihin at hindi mo mararanasan ang kamalasan. Kaya mahalin, alagaan ang ating mga pusa para tayo ay ibalik o ibabalik nila ang pagmamahal, pagkalinga at ang pinansyal na aspeto natin ay magiging maluwag at hindi mo magiging problema sa iyong buhay.